One TV special report. Thank you, sir. That is why we are trying to propose this ordinance na pag-apply sa Nisante with all the requirements, of course, attachments, requirements, before the deadline sa January 20, basta maka-meet po sa deadline, January 20, deemed complete na. Pero i-review po ang inyong application for any insufficiency. Kung naikulang, the BPLO will require you to submit within 45 days. So, dako mo gliwi. 45 days sa iyong panahon. So, abo niya po, paut to 45 days, usara po mo, dahil comply. So, dako mo time nga, di pa sa una nga, kukulang requirements, comply good para masakat mo sa January 20. Karon, deemed complete meaning, i-assume nga kompleto na. Pero i-review pa. Pagtanong nga naiusa, doon kami sa kulang, i-inform ang applicant, negosyante. Sir, na doon mo kami kulang. You have 45 days to comply. So, mo dahil i-comply within 45 days. O before the expiry of 45 days, 48 day, tanaw ni mo nga, lisod i-comply kay lisod ang requirement na imong gusto i-comply, mga kung extension, 460 days. Before sa naka-extension, before sa expire sa 44th day, ug ma-expire na, karon may baon ka nga, ang imong extension request, gi-deny. So, depende sa LGO sa mga reason. Kung nakita sa LGO nga, ang imong extension is reasonable, no? Makatarungan nun, wala ka mag-negligent, wala ka maghatag o sayop, so pwede i-grant ang imong request for extension for another 60 days. So man na, sir, ang problema lang nilang mampian kung imong requirements na kulang, dito po sabit nga hapit ng expires for 45 days, makapulik po sila o verify. 2,000 ka application, muna ang gaya ni mampi nga, as early as the 1st of January, unta masugod nag-apply sa base permit. Kaya kung ato na January 20, magdungan, lisod kayo pagkuhan, labi na 2,000 kapin. Okay ra, dawato naman tanan. Ang pag-review, i-review 2,000 applications, kapin. O sa insufficient, so, gilang time. Limitado atong personnel sa City Treasurer's Office. Muna na, sir. Sir Persing, did I answer your question? Yes, Mr. Chair. Thank you. Is there another reaction? Sir Kerwin, please. Good afternoon. Kerwin C. from FCCCI. So, ang reaction lang is, kaning ato ang gi-propose ng ordinance sa City Council is, mo gini atong request for a long time kay kanang sa gi-mention pod nga January 20 ba. It's not necessarily good always nga ang businessman nga last minute na mo comply. Sa una ang thinking magod is pagka ma-short, makulangan og submit, mas makulangan og gamay nga attachment, dili man gud siya i-receive sa office. So mo to nga some of the requirements dili na to pwede siya makuha even on December 31 kay ang iyahang year is 2000 the year prior. So example, if I'm not mistaken, ang barangay clearance, I think dapat on the year good. So meaning January 1 pa ka dapat makuha. And some of the requirements, ingana pod, and then kanang testing facilities, magdungan manggod po abot ang mga employees. So kaning nga balaod, kung magawas ni siyang ordinance, it will be very helpful sa businessman kay deemed siya nga complete and then mag-post audit na lang ang city later on. Naay time ang businessman mo hinahinay og comply sa katong uban mga requirements, and isa pod a lot of the businesses, especially katong naay mga loans, naay mga distribution permits from national companies, kailangan gyud ta og new business permit on the first
month or second month of the year. Otherwise, imuhang distribution permit na possibility nga i-cancel sa national offices, which is mo na usual nga concern gid sa mga businessman nato. So we welcome this development from the city and very thankful nga atong ease of doing business. Hopefully in the next renewal mas mosayon. And as mentioned by Mr. Tanqueto, ang katong this year po nato nga renewal, nagka-problema po ang majority of the business people tungod sa glitches sa ato ang new nga system sa DICT. So I think that's all. Thank you. Thank you, sir. The mayor, city mayor, is trying to envision nga what na ma-extend nga period sa extend kung ano orders pa rin ako one extension doesn't be deadline doesn't be time mo with the families luwag na review kung ay mga kulang please comply with the 45 days no time. So city mayor is trying to have this ordinance para matabangan natin ng Sunday o na tayo mag-comply sa mga SBDC kaya sa ang requirement dili magkuha ba comply na niliwaton. So makita requirement dapat sa smart city, so pinati na mo we did not have ordinance wala naman nag-apply mo 350 complete naman, din complete. So, napay-review. Naikulang, military sa nito. Okay? Ang mga kapitan din sila ng isante man, ang mga kapitan, mga sabihan ng mga kapitan ng isante, so, kung sa inyo na missing file, kung sa inyo mga questions, para matubag ka lang, dapat sumampi na si Sir Limuel, si Pastor, si mga kapitan, magawagin ang mga concerns. Sir President. Mr. Chair, thank you. Dugang sa isulti po sa atong presidente sa Security Chamber. Akong nakita dito sa atong post ordinance, dako tayo po sa grace period na ihatag kay sa suot sa 45 days, no? Pinagkakita ka, mapatasa. Pagka ko nagkalaga 60 days, that means 100 days lang sa pagpapasabot. Pero kada 60 days is once in your lifetime only mag-alit din na. Once in a lifetime, sa iyong lifetime, sa iyong business. Kada extension. Every year. Once in a lifetime? Yes, kada 60. Ang 45 mo every year. Based on understanding. You mean to say, sir, kung karoon next year, abit po ko sa the following year, din ako sabi mo. Hindi, ang karoon na po 45 days. Dahil kung kinahanglan ba yun kayo grace period, unang 60. Pero based ako na saktan, based anong istorya ni Coach Sisi, kanang kung 60 days is kasalan na sa imo business lifetime di magamit mo para lifeline ba ang kapwas. Ang 45 days is every year. Pwede hindi mo na siya magamit. Pero kanang 60 na additional grace period, kasalan na. Kung first timer ka, 45 days na 60. Kani, ang condition niya, kung justifiable extension na 60 days. Pero, nakakamit ka ng 60 days kita, Kasala ka sa imong pa. Sa sunod, hindi na mo magamit. pero hindi ba maayon, hindi lang mo sa pinansa. Kaya, kung ikaw na, nagkan mo sabot na every year at kita. Kita ko yung Anyway, sir, we still have to discuss this during the night. Ako pa diskutere kung saan sabot sa extension. Ako pa diskutere next week sa Mr. Session. Ako pa discuss. Patagin yung 5 days of final extension for 6 days. Ako pa discuss during the second reading next week para mag-clarify na ordinance.
Okay? Mga 17. Nano ka additional nga kuha. Basta kini, tulo ra gyud ka steps ang sa pag-apply sa business permit. Una is apply, pay, and then claim. So kung kulang mo requirement, muna ang tawaton, mubayad mo kay apply. Pag-check na mo, pag-verify na mo, i-assess nila, makita na ninyo ang katong tax order of payment, pwede na mo makabayad. Kung ma-claim na ninyo ang inyong business permit. Kung kulang mo requirement, kasi may problema sa barangay o something na ito ng sa mga local mga clearances, muna nyo i-comply for 45 days. O ano may business permit, issued na. Mansira na itong problema nilang Sir Kerwin na katong mga distribution na kinaplano siya ng permit before second quarter. Mansira na ito, kaya makahatag naman sila sa permit. Ma-print naman nila, and then makita na po nila sa ilang portal. Ano siya? Mr. Chair, Pastor. akong ikadugang, nagkiling ordinansa, mo rin siya ay mapasayo magaan ang akong posiso sa business permit. Dahil ito po na ito yung kanang business friendly. Kaya ingon si Sir Kerwin na helpful kayo sa businessman. Ako i-clarify din din sumala sa akong nasabtan. Apan sa vision, automatic na siya tawaton sa BPO. Dahil apply na siya. Then assist na ganang i-assist pa na sa city treasurer. Pili, bayad, then claim. Kung na ni business permit, bisa ba sa atlaw? Dua, tulo ba? Labing dua anak, basta kaya anak. Then after na pila ng mga adlaw anak, apan verification sa IPNO, uy, kulang na rin si Mr. Juan. Anak, doon ay kulang ba ng mga requirements? At ito tagaan i-notify, doon ay notification, kinahanglan na imuning i-comply within 45 days. Pero nga na siya business permit. Na business permit. Di pa na kaya na business permit. So, 45 days, ihatag. Then, dili siya mo po ano na panahon nga, ang BPO kami, i-remove na mo yung business permit. Eh, wala ko siya comply within 45 days. So, hindi pa gani, 60 days. Kung katong lisunod yung kayo. Yang wala pa yung wala mo ba yung business permit, i-remove na naman. Kaya wala ka comply sa kulang. Tingnan na natin, wala na siya business permit, i-report to kayo. Wala siya ka-comply within the days. Nasabta na. So, mo business permit, 1 to 3 days na. Dili pa yata kung sa balihan na, ikaw na bulan ko na kaya po. Okay. Thank you, Pastor, for that clarification. So, another 60 days after 45 days, sa total 105 days. Dili ay 45 days na alay extension aron mahimong 60 days. Di pa taas ra kaayo ng 60 days. Kay dahil ka ng amogan ni extension ni gihatag atong after 5 days dayon maghatag na pud niyo another 5 days. Atong last year is applicable lang to siya sa katupitang mga naay mga companies ilang main office dito sa Manila, mayroon anak kay dugay kaayo pag-transport sa anong mga documents, pero within na din nila po siguro ang anyway, your concern will be during will be discussed during the rin. Okay. Naaman siguro po din sponsor sa ordinance na sila po dun pa naman i-upload ni Punsa Serito sila mo depende sa aming ordinance. Pero next week, decision. So, we'll discuss that. Kung kanisi days, either is addition to the 5 days or this another 60 days, making it 105 days. So, ako na yung isutero sa among decision ng Martes. So, kayo submit your written decision paper, ay mo decision paper na nga ordinance para among
basa, tanaw, karon may posisyon sa programatis para mo ma-assist na iba din kung sa mayong nga baton, kung sa experience na ning mga koordinasyon. Kung diyo, ibasa rin din, ma-pay sa imong sina. Okay, sir. Pero based on sa, sir, based atong previous, within naman siguro sa city, comply man siguro nila before the marag 5 days na ganun ka. Marag sa ako lang na ibawaan, ang katulad yung nila ang main office to as lang yung dapit, mahura man yun na may extension. Ang within ra sa city na comply man. Sige ma'am, you are in the So, para sa akong ibawaan. ikaw man may nagulog na rin kay ikaw man yung kumisa sa opisina. So, pagkain inyong si Weber, Sir Linguist, please, you have the floor. Ma'am, dili ba ka ma'am, kaya nakabayan na sila ang mga ng problem sa BPLO, ang pagkuhan sa katong documentary requirements. Thank you very much, Mr. Chair. To establish that we are a business-friendly environment city, para din matagal taas-taas na lugar, I think this is applicable at ito mga applications, Mr. Chair, na kaya kinahanglan ito taas na tayo kay as what Ma'am Julie napigit said, initanan. Pero this will give also assurance katulad ng mga DNR applications without Mr. Chair na kanang ilahang pagpa-survey, pag-inspect, it will take time. Usually, commonly, regularly, 45 days is enough. Pero we're just giving a leeway na 60 days, kaya naamag yung mga other applicants na hindi katulad yung usual applicants. Say, for example, kinala si Pompey, kinala si DNR, kinahanglan si ECC, kinahanglan si Bureau of Lands, nagkaroon ng application man, Mr. Chair, nabiyan or control man ng 60 days at tumihatan ng astas nilubay to be very, very business-friendly kanila na ito ibihatan ang enough time for them. I think that's the reason behind the 60-day another extension period, Mr. Chair. Okay. Those pieces are noted in the minutes of this hearing. We will discuss this further during our session plenary. Kung sa'yo maayos na buhatan eh. But at least, we are one this ordinance must be captain, must be proposed for the benefit of businessmen. For the benefit also of the punong barangays na yung manegosyo. Wala man yung mga parikaptes na negosyo, para din isang nagaglan negosyo na. Honorable Secretary, please have the floor. Thank you, Mr. Chair. My question addressed to the Division Department, Permit Division, Mr. Chair, Pastor Kaak. Ano lang ko gusto i-clarify, Pastor, about sa di ba maka-issue ng tao business permit despite kakulang mo sa requirements. Is it a temporary permit, Pastor? Okay, nagdawag ng payment sa incomplete requirements. Pastor. Official business permit yun. Yun pa din. Business at temporary. Okay. Bisan pa sa kakulang sa requirements, incomplete ang requirements. Mabitaw na kung doon na siya insufficiency. So wala din nag-aasya lang notice dahil apan 45 days, naglalagi sila 45 days. So kato, iyang permanente nga business permit, i-remove to siya kung hindi ko siya right. Wala revocation mo natin. Okay, that's all, Mr. Chair. Thank you. Okay, kanina sa una wala pero sa pagkaroon mo, ano ako ba? Apply ka, diligente, wala requirements. Dito ako kay, ikaw ba sa requirements? Apply ka sa tituan, dito, pinatira ka. Kaya apply ka, lapas sa tituan. Mana, last time, atong kanang extend mayon.
Dati, state to 20, sa uli kung ano, kaya pa siya, isip ko, March 20 na po, sige, extend. Kung kanya po ordinance, di na tamang extend. Kaya pag-apply mo, dawaton, bayad ka. Bayad ka. So, nakaki, permit, review pa. Ngayon ko lang, i-require ka o apply mo, nakaki, permit. Kamay na lang. Apply na, i-apply, please. Kung kaya hindi ka apply, natural, i-revoke sa imong business. Punta ang immigration. So, more na silent picture na ito, ordinance. It is business friendly. It is punong barangay friendly. Kung recently, ang mga barangay, friendly pa ito ang punong barangay na immigration. Okay? So, ayun na rin. Wala lagi upang kapitan na nakatanan. Wala lagi upang nakipagsan na rin. Ini yan na ito. May hapon, Mr. Chair. Tutukan yun. Mas pabor ko sa extension sa kining processing. Tungkol kay nagkasinabi ang process din sa hindi ako business pero ako isudo. Nakinahanglan may DNR permit, mutik na i-circular adlaw. Tungkol kay nakinahanglan po yung PCA permit. Ang PCA permit kadayan wa-approve. So kining January 20 para na mo bigyan din makaya. Kay parang istorya ang kapitan mo ang ganyan negosyo. Siya mo yung hanggang umiyo sa una ng extension. So, pabor kay ko na hinawag ta para sa pag-negosyante. Dili mag-ingaw ka ng maginapor na dito na sa deadline. Maalay yung mga business na dagat may requirements ba? Nga dugay, kaya mga hindi narandaan mo ng pila pag-adlaw tungkol kay ang PCA po, po na hindi pangayon na mo, ay hapa mong ihatag sa miser, kaya kung may mong prosesan na. Thank you, sir. Sabi na remarks, observations, comments. I take all the questions. Mapunta na. Any other comments? Because we will discuss this next week. Sa Pinari, wala ko sa Pinari, kami na mag-depende sa City Council, mga konsyal. Maning karundaan mo, saan mo siya malauna, pero ay, dami na hindi ba kamay? Daan mo mag-pick out ka ron, among resisyon ka ron next week. Okay? Sir, limit. Since na-very na sa kapitan, naalam ko sa among opisina, kung nakabantay mo, natay joint inspection team, no? Karon marag na sila karon sa camp. Before na mga kuan, natay problema karon. Daghan kayo ang mga businesses, mga sari-sari store, even na pagani mga boarding house, na nasa pagtiglan. Muna akong pangutana karon, Mr. Chair, kung sa una na ito, actually karon nakapending sa una ko na natay mga almost 700 nga walay business permit. Sa resulta lang na, resulta sa aming inspection. And karon, na-apply ng mga businesses na nasa public land, mga boarding houses. Ang problema karon, ako ba silang manay problema karon? Sentiment that we should legal issue. We know for a fact na ang public land is beyond the commerce fund. Hindi pwede gamitin kahit sa privado na pinanglan is a land of public domain. Hindi pwede gamitin sa mga privado na tao. So, dahil issue, the president, sa aming tutulong, gusto niya, sa public land, illegal na lang. So, kami nga, Chester, it's an illegal daan, hindi naman isulat ng sulit clearance. Isulat na kaya isulat, illegal daan, hindi na pamilya. So, it's a legal issue. Pastor. Mr. Chair, sa mga requirements na
Huwag ito yung nagkaman dyan na public lang. Dili po hata ang certification ng City Office o kini po sa city sa city planning. Public plan, public plan. Mayroon dahil na yapon ito natunay dahil for verification pero diha sila puno. So mo din i-release yung puno 700 kaya naa sila sa public plan. So ang problema karon, may ko na natuwan na mag-public plan na lang kumalindot. Ito ang may business credit. Yung mga ito eh. So muna na yung nagkatanong sila na nasa privado. Pareha na sila sa isari. Kitagaan ng business permit sa itong kanilugan. Kaya, ang mga public plan noon nga ay nagkudag ko o mga palitan sa isari. Nagkudag muna nila ng mga boarding house. Dili na ito pagkaiwan ng business permit kay nakagis public lang, ay kung sa hindi na nagpumagpag sa public, hindi pa pagkaiwan ng business permit. Mas kawa na nato, Mr. Chair. Kaya dapat sa mga lang. Ang masaka illegal, hindi mahimong legal kung ikaw na negosyo na niya. Matungkol negosyo sa public land, illegal na na. Hindi ka pwede ka, hindi mo balay. O dami na negosyo sa public land. Kaya ismiyan kung kami sa man. Anyway, in that case, kung na yung sila na inipin na sa city admin o city legal para matagaan na gusto na aksyon. Pero kung na sa atong hearing na ron, take up na kay isa nila issue. Although I'm a lawyer, I can give medical opinion, it is a finding for this committee. Because I'm not a legal officer. I'm not a lawyer, I'm city councilor, bro. Ang finding opinion is the legal officer, the city officer, and the mayor. So, ang mga battle, ang advice na, i-repin na sa city legal officer, na city admin sa mayor. Okay. As a lawyer, I know, proper, na the position of the property, public land, is unknowable. So, di ka pwede ka question di ka pwede ka pwede or anything for that matter. Okay? Ina? So, ina na pwede. Sir President. Lastly, Mr. Chair, I would like to address my question to the City Treasurer's Office. Yes. Ma'am. Already allowing sa CTO, okay, itong mga aling this year, January, pero itong natawag sa business permit, the challenges, pero ma-corrected ba ito ninyo? In time for next year, nasa inyo ba ito yan? Nasa inyo. Sa DICT, maguna siya ka system. So, parang paano pa nila? Wait pag yun kung sa'yo may tabuan ni kayo. Amo po may sa BPLO o sa certified on-site practice yung sa DICT. Kulay connection sa mga Wi-Fi. Sister kayo, may tabuan ko sa DICT. Kaya kung ay diferensya sa kulay diferensya, anong call up attention sa DICT. Then si DICT, naman na siya kauban. O ay na siya mag-correct. Mo na kitang maglaman. Dahil mo lagi na nga i-address pag yun na siya sa DICT ang kanang mag-chess. Otherwise, we will be encountering the same problem next year. Only na mga guys. Hopefully, kuhaan na mo siya. Na-manage na mo siya. Based sa observation, na yung mga problema na na-address na sa DICT, ilalagay pa rin kamutan na let's say katong sa mga uploading documents na mga WADA, para na-address na siya. Ang ako lang nakita na problem karon is hindi 100% ang DICT maka-cater sa pamaagi, especially sa fisherer. Let's say, naay ka ng mag-additional, di ba, nagabantay mo sa inspection,
inyong i-declare is 10 people lang yung mga workers, pero mag-expect na 20 ako. Ang naitaw ko karon, ang kanang pulo, itawag pa na nila dito sa DICT para si DICT mo encode and then ma-update sa payment. Pero ang manang paningkamutan na kung pwede ba, ang iyo na mong samuha ba, kami na taga-diri, kung kami at the mercy of them, para lang ma-address na problema, para manawag kami nila, para ma-correcto siya na problem. And then, siguro, para mapaspas na siya po, sir, kay based ako observation ko sa treasury, kay kung mag-compute si automatic system sa mga fees, kung sila kung parallel compute ko sila manually, manak na bantayan. Pero kung pampanti na mo, makatumatong ipamingkod ng mga formula, murag okay na to siya. So, kanang siguro pag-compare, mawala na. So, kung inyong ang pag-assess niyo sa isa ka application is 10 minutes, so kung kanang inyong pag-compute, makuha na lang siguro na 1 to 8 minutes, so ma-shorten ang time. I hope kanang muna yung mapan. And then, ikaw lang ito na ako, na karon, nanatay total 4,461 ka business applications na nasa system. And then, nilapas naman sa last year na 4,205. So, muna siya. Nakatay ba itong 448 ka new businesses? Okay, thank you, sir. Do we have any other queries? Before I give the floor to our final query. Mana queries? So, may I request now, Sir Sinidra, to deliver your final statement, final word for this hearing this afternoon. Thank you so much, Mr. Chair, for giving me this privilege. Siguro, una is maayo ko pasalamat sa government, sa city, I thank our good mayor, Henry Abinal, for this, having this ordinance crafted and soon to be adopted or enacted. Okay, this is a very good example. Ang Kusamis is already welcoming business establishment and puhon approve. We have nothing to lose actually. Daghan pa, parang nila dito sa Kusamis. Dali na ang naisip ko yung business, kaya dali na may barangay clearance, and second ordinance, tagaan pagkita o extension. So, mas mulagaan, mas mahimong productive, progressive, and develop ang atong syudad. Of course, sa proponent natin ng mga ordinances, nagituwa, si Kata, si Cons Carlo, and Cons Cecil. I hope ma-realize ang atong ibang usay mga storya ni Carlo, matampo dito sa during the plenary or the second reading sa atong sa council, maybe kuhaan siya o pasihan para sa ilang legal action on crafting the ordinance and approving the ordinance. Again, thank you so much, and I would like to assure the council that if ever you need my advice or my opinion or legal advice I'm always be at my office anytime kay handa po lamang para sa kalambuan, kalinaw, malipayon sa atong syudad. Salamat, Mr. Chair. Thank you, Sir Chair. On behalf of the committees on Trade, Commerce and Industry, chaired by Honorable Lim, Committee on Rappers, chaired by Honorable Carmel, and the committee chaired by Petition Committee of those Style, we'd like to thank everybody for coming over to this hearing.
for sparing your very valuable time just to give your contribution for this very important piece of proposal decision. So thank you, Kurong Barangays. Thank you. Thank you, Providence, for coming over. We really for you to come. Para I can time as a speaker could really respond to any query from all stakeholders attending this hearing. So I thank also my colleagues for coming over and helping to carry up with this discussion of this hearing. Thank you very much. May God bless us all. This hearing is now adjourned.